malalim po na ugnayan sa bawat isa. And kung gusto natin maglingkod sa ating Panginoong Kristo, sa ating paglilingkod, gusto natin mag-serve, gusto natin mag-ministry, napaka-importante po na meron tayong intimate relationship sa ating Panginoon. Why? Sabi lang sa atin, sa binasa po natin kanina sa wikang Tagalog, sabi po doon sa verse 22, sa araw ng paghukom, sabi ni Jesus Christ, marami magsasabi, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Tignan niyo po mga kapatid, nagmi-ministeryo sila, naglilingkod sila, nangangaral sila sa pangalan ko nino, ating Panginoong Kristo. Sila ay nagpapalayas ng demonyo. Sila ay gumagawa ng mga himala. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa kanila? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Imagine this mga kapatid, no? Sila ay nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo. Sila ay naglilingkod sa pangalan ni Kristo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo nakikilala. Why? Because some people use God in ministry, but refuse God's will in life. Merong mga tao na ginagamit yung pangalan ng Panginoong Diyos kaysa magpagamit sa Panginoon. Yung minsan merong mga tao na even yung mga magsasama, sinasabi na, naglilingkod naman ako sa Panginoon. Pero anong problema? Walang pagbabago sa kanilang buhay. Walang transformation. Nananatili sa kasamaan. Kahit sinasabi nila, sila yung dala-dala nila yung pangalan ng Panginoong Kristo, pero walang transformation, walang relationship sa Panginoon. No? Maaaring alam nila ang Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. Magkaiba po yan no? Maraming mga tao na alam nila na may Diyos, pero hindi naman lahat kilala ang Panginoon. Paano mo makikilala yung ang Panginoon sa buhay mo? Through intimate relationship sa Kanya. Kailangan meron kang malalim na ugnayan sa ating Panginoon Diyos. And minsan yung nagiging problema ng maraming mga tao, tingin nila na sila'y malapit sa Panginoon dahil sa kanilang paglilingkod, pero ang katotohanan, hindi nila kilala yung Diyos. Bakit? Walang transformation, walang pagbabago sa kanilang buhay. And that's why, may unang bagay po na dapat natin malaman, why intimacy is important in serving in ministry. Mga kapatid, we can see that Jesus actually modeled intimacy in ministry. Sa paanong paraan? Alam niyo po mga kapatid, tingnan niyo po yung order kung paano tinawag ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples. Sa Mark chapter 8:13-14. No? Sabi dun sa verse 14, so i-emphasize ko ito mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, nung punta po siya sa bundok, nag-appoint siya ng 12 alagad. Ang sabi niya, He appointed 12. Tingnan niyo po, that they might be with Him and that He might send them out to preach. Tingnan niyo po mga kapatid, bago sila nangaral, bago sila humayo, bago nila dala-dala yung salita ng Panginoon, ano unang-una po? Anong sabi doon? That they might be with Him. Sila muna ay naging kasama ng Panginoong Kristo. Sila ay naging mga estudyante ng Panginoong Kristo. Sila ay nanatili o nakasama ng Panginoong Kristo bago sila naging mga apostol. No? Kaya sila yung disciples of Jesus Ano yung una? Hindi naman sila agad nung tinawag sila ng Jesus Christ. Umayo na sila, nangaral na sila. No. Intimate relationship. No? To be with Jesus first, bago sila humayo, bago sila mangaral, bago sila maging apostol, sila yung minsan mga disipulo ng ating Panginoong Kristo. Nandun yung intimate relationship bago po sila nag-ministeryo. And even doon makikita po natin doon sa teksto na yon, to be with Him first before to be sent by Him. Minsan, bago tayo maglingkod sa Panginoon, bago tayo mag-ministeryo, importante yung ating relasyon po sa ating Panginoon sa Kristo. Even Jesus Christ, kung maaalala po ninyo sa anong laging ginagawa ni Jesus Christ? Bago siya magpagaling, bago siya maghimala, bago siya magpalayas ng demonyo, unang bagay na nakikita po natin sa Bible, He always prayed to the Father. Di ba? Napapansin niyo po ba yun? Alam niyo po sa Mark chapter 1, verse 35. Si Jesus Christ, nung nandun siya sa Galilea, ang nais ni Jesus Christ, ipangaral yung salita ng Diyos sa buong Galilea. Pero bago niya ginawa yun, pagdating niya ng Galilea, madaling araw pa lang,
Ano na agad ang ginawa ni Jesus Christ? Tinignan ba yung cellphone mo? Nag-Facebook muna? Yung computer muna? Hindi, di ba? Mga kapatid, anong ginawa ni Jesus Christ? Sabi po dun sa verse, naghanap siya ng isang lugar at doon po siya itaimtim na nanalangin sa kanyang Ama. No, bago siya nangaral, bago siya humayo, bago siya magpagaling, bago siya magpalayas ng demonyo, ang unang-unang bagay na ginawa niya pagkagising niya ay nanalangin siya. Bakit? Kasi napaka-importante ng kanyang relasyon sa Ama. And then din sa ating mga kapatid, actually yung pinakita sa atin ni Jesus Christ that Jesus Christ prioritized intimacy before ministry. Yung relasyon muna natin sa Panginoon, mga kapatid. It is important, just like Jesus, you can represent Him publicly if you don't remain with Him privately. Paano may papangaral si Kristo sa ibang tao kung ikaw mismo hindi mo kilala si Kristo? Paano pa ipakita yung kabutihan ng Diyos sa ibang tao kung ikaw mismo hindi mo alam kung gano'ng kabuti yung Panginoon? Gano'ng papangaral yung pag-ibig ng Diyos kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo alam kung gano'ng kadakila yung pag-ibig ng Panginoon? We cannot preach Jesus Christ if we don't know Jesus. Kaya napaka-importante ng intimacy na gaya ng pinakita po sa atin ng Panginoong Kristo. Secondly, mga kapatid, hindi lang ito minodel sa atin ni Jesus Christ. Intimacy is important because intimacy aligns our ministry. Na-align ng ating intimate relationship sa Panginoon yung ating pong pagministeryo. Kaya sabi doon ni Jesus Christ sa Matthew 7:21 na binasa natin kanina sa wikang sa wikang Ingles, sabi doon, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Hindi naman lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ni Jesus Christ, sila lang daw po makakapasok sa langit, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Paano malalaman yung will ni Lord sa buhay mo? Hulaan natin. O kaya mini mo. Paano natin malalaman kung ano yung nais ng Diyos sa buhay po natin? Kung wala tayo personal relationship sa Kanya. Paano natin malalaman yung nais ng Diyos? Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa atin kung wala tayong connection kay Lord, kung disconnected tayo kay Lord? Madali mag-ministeryo. Pero napaka-importante yung ating intimate relationship sa ating Panginoon. Kasi yung iba na paglingkod sila pero disconnected sila kay Lord. So let's prioritize intimacy before ministry po, mga kapatid. Because without intimacy, ministry becomes self-will instead of God's will. Kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Yun nga yung isa nakakalungkot, no? Nakikita natin yung iba, imbis na sila ay nagpapagamit kay Lord, ang nakakalungkot, yung iba, ginagamit nila si Lord para sa pagsarili nila. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung mga tao na dala-dala nila yung pangalan ni Kristo, paghihimala, pagpaprophesy, pagpapagaling. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Why? Bakit yung ginagawa nila, ang sarili lang nilang kapakanan? Wala namang pagbabago, walang transformation sa buhay ko nila. Kaya napaka-importante na sa ating paglilingkod, mga kapatid, papakanta ka man, tumutugtog ka man, nangangaral ka man, o anumang bagay na ating ginagawa paglilingkod sa Panginoon. Unahin po natin yung unang-unang ministry dapat natin, yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Intimacy first before ministry. Alam niyo po yung kwento na kung saan, napakagandang story mo nung sa kay Mary and Martha, nung sa devotion na share po natin. Si Jesus Christ po, nagpunta po sila sa bahay ni Mary. Makikita po natin yung dalawang sitwasyon po dito nung nandun si Jesus Christ sa bahay po ni Mary. No? Meron po dong magkapatid na si Mary and si Martha. Nung pasok po nila Jesus Christ sa bahay po ni Mary at Martha, sabi po doon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. Meron po siyang kapatid, si Mary, si Maria, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoong Kristo upang makinig sa kanyang
tinuturo. So si Martha po, yung kapatid niyang si Mary, nung pagdating po nila Jesus Christ, anong ginawa po ni Mary? Naupo siya sa paanan ni Jesus Christ at nakinig po sa mga turo ng Panginoong Kristo. Si Martha, anong ginawa ni Martha? Martha was actually busy doing for Jesus. No, nagsasearch siya, naghahain siya dahil sa kanilang mga bisita. Minsan ganun eh. Minsan kagaya ni Martha, sabi ni Jesus Christ, no, kay Martha, dahil sabi ni Martha, nasabihan si Mary, natulungan siya mag-asikaso, no, maghanda. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala ka sa maraming bagay, ngunit isa lang ang kailangan. At yun yung pinili ni Maria. Sabi doon, hindi aalisin niyo sa kanya. Minsan, pagaya tayo ni Martha, hindi niyo po napapansin minsan, no? Sa ating paglilingkod, we are too worried. Balisang-balisa tayo, napaka-busy natin sa paglilingkod. No, we are missing, no? Dapat ni Jesus Christ that there is one thing that is necessary. Yun yung pinakamahalaga na pinili ni Maria. Alam niyo po, yung pinili ni Maria, what is Mary's one thing? Mary's one thing is, to sit at the feet of Jesus. Yun yung pinili ni Mary. Nakita niyo po yung dalawang senaryo. Si Martha, busy siya, naglilingkod, nagsiserve doon. Si Mary, ang pinili niya, yung opportunity na makarinig ng salita mula sa ating Panginoong Kristo. Sabi ni Jesus Christ, that's the one thing that is necessary. Sa panahon po nila Jesus Christ, yung mga babae, wala silang karapatang maging mga disipulo, maging mga alagad. And that opportunity, hindi po sinayang ni Mary, kundi yung pagkakataon pong iyon, na nandun na mismo si Jesus Christ, hinrap niya yung opportunity yun para makarinig ng salita, ng turo ng ating Panginoong sa Kristo. And actually, what interesting about that, mga kapatid, alam niyo po yung same Mary po na yun. Kung nakita natin yung intimacy niya, yung relationship niya, yung time niya na makarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, she was the same Mary. Anong ginawa ni Mary ministry? Kung nabasa niyo po. Anong ginawa ni Mary kay Jesus Christ? Naalala niyo po, sa aklat ng John 12, she was the same Mary na merong bit-bit na mamahaling pabango at binuhos sa paanan ng Panginoong Kristo. Nakita niyo po kung ano yung naguna? Yung intimate relationship na sa Panginoon. At dahil nakilala niya si Kristo, nakilala niya kung gaano kahalaga si Kristo sa kanyang buhay, kahit yung mamahaling pabango, kaya niyang surrender, kaya niyang ibinigay para sa ating Panginoong Kristo. Di ba? Ganun yung nangyari eh. Kaya nga si Judas Iscariote, di ba? Nang hinayang siya eh. Bakit? Ang sabi ni Judas, bakit hindi na lamang yung pagbili ang pabango at bigay sa mga dokta? Sabi niya, maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabango yan. Di ba? Nang hinayang si Judas? Why? Hindi naiintindihan ni Judas yun. Bakit? Hindi niya alam kung gaano kailalim yung relasyon ni Mary sa ating Panginoong Kristo. Hindi niya alam kung gaano kakilala ni Mary yung ating Panginoon. And si Judas, napakababaw ng kanyang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Why? Sino yung nagkanulo sa Panginoong Kristo? Si Judas. Kasi wala siyang intimate relationship. Imagine, kasama si Judas, mga alagad ng Panginoong Kristo, mahayo, nangangaral, pero wala siyang connection, intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya hindi nakakapagtaka na kaya niyang ipagkanulo ang ating Panginoong Kristo. Pero si Mary, tayo nakinig siya ng aral ng Panginoon. Nakita yun eh, nag-reflect yun sa buhay niya. Imagine, napakamahal ng pabango ng hinayang si Judas. Pero si Mary hindi. Kasi kahit gaano pakamahal yun, mas mahalaga, mas higit ang Panginoong Kristo kaysa anumang bagay dito sa mundo. Alam niyo po, nakakatuwa at nakaka-amaze po dito sa atin, sa Angeles. Marahil hindi siguro napapansin ng iba sa atin. Iba dito sa atin, minsan kahit puyat, kahit pagod,
Minsan, kahit wala pang tulog, no? Galing pang trabaho, sinisikap nilang maglingkod sa ating Panginoon. Not by works, but because of their personal relationship with the Lord. Kung ikaw si Judas, gaya ni Judas, anong iisipin ng iba? Pagka inaantok ka, Lord, next time na lang. Tulog muna ako. Lord, next time na lang pag may oras na ako. Lord, next time na lang pag di na ako busy. Di ba ganun yung iisipin ng iba eh? But, if you have intimate relationship sa Panginoon, alam mo na yung mga bagay na ginagawa mo, alam mo, masarap sa pakiramdam. Merong kagalakan. Why? Kasi kilala mo yung Diyos sa buhay mo. Imagine mga kapatid, no, yung sa offering natin. Hindi naman lumalaki yung offering dahil may magic po itong natin eh. Itong offering box. Hindi. No? Kasi merong ginagamit si Lord na nagiging daluyan ng pagpapala na nagagawa nilang magbigay, magkaloob, no, para sa Panginoon. Bakit? Kasi masaya sila sa pagbibigay. Kilala nila yung Diyos. Not because of works, but because of their personal relationships with Panginoon. Di ba, bilang mag-asawa, di ba, kahit bilang sa isang relasyon, pag alam mo, pag kilala niyo yung bawat isa, kampante kayo sa bawat isa. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, walang paghihinayang. Why? Kasi kilala niyo yung bawat isa. Kilala natin yung ating Panginoong Diyos. Kung alam natin kung gaano kabuti yung Panginoon sa ating buhay, hindi tayo maghihinayang sa lahat ng ating ginagawa. Hindi tayo maghihinayang sa ating ministeryo, sa ating paglilingkod, dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Alam natin na higit na mahalaga ang Panginoong Diyos kaysa sa lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo. Kaya, one thing that we should learn from Mary, sit with Jesus before we stand for Jesus. Bago tayo maglingkod, bago tayo mangaral, bago tayo magtugtog, bago tayo magpakanta, bago tayo magministeryo, unahin po muna natin yung ating relasyon. Magkaroon tayo ng personal devotion sa Panginoon, personal prayer, personal study time para sa Panginoon, para lubusan natin maunawaan siya sa ating buhay. At pag tayo malalim yung relasyon po natin sa Panginoon, iba po yung kagalakan sa buhay natin pag tayo naglingkod sa Panginoon. Lastly po mga kapatid, intimacy strengthens ministry. Alam niyo po kahapon, sa newsfeed ko na habang nag-check ako ng Facebook, meron naman bagong mga cellphone, mga brand ng cellphone na naglalabasan ko rin. Yung ngayon, yung cellphone ngayon, pagandahan talaga ng pagandahan, no? Pati rin yung sa presyo eh. Pamahalan din ang pamahalan. Pero, naalala niyo po, no? Na yung cellphone before na unang na-invento, ano ang pangalan ng phone na na-invento na? Hindi ko naman inabutan eh, no? Ito po yung 1983. Yung parang pangkudkud ng yelo, yung Motorola, yung Dynatax. Nakaabot po dito, yung ganung phone. Ay, napagalakan. Noong tingnan ko po, very limited lang pala yung usage ng phone ko na yun, no? Walang bawal ng text call lang, tapos 30 minutes lang. Ang tagal pala ng charging time po nun, mas mahaba pa yung charging time kaysa sa gagamitin mo yung phone. Pero ngayon, iba na yung cellphone usage nyo, mas maganda na, no? Kaya nga yung bagong labas ng, itong February lang, ng Samsung. Yung flagship phone nila, Samsung S26 Ultra. High resolution, hindi na lang pang tawag, no? Pang text, no? Pwede ka lang mag-social media, AI generated. Sabi nga ng iba, mas matalino na daw yung AI ngayon kaysa sa tao. Bakit? Kasi ang tao ngayon, tamad na mag-search tamad na mag-aral no? Instant result na lang nakaasa na lang sa AI. Ganun high-tech yung technology ngayon. No? Kumpara mo before, ang layo na ng phone before sa phone ngayon. Pero, one thing in common, alam mo kung ano yung pagkakapareho nila, kahit gaano pa naiiba yung features ng phone noon, o kahit gaano pa yung kaganda yung features ng phone ngayon, something still in common po sa dulo. Ano po kaya? Ano po?
they still need electricity to function. Di ba ba? Yung phone noon at phone ngayon, pagka yan na dead battery empty. No, kahit dati removable pa yung charger ay yung battery, naalala nyo. No, may ibang pamamalit pa ng battery yun, tinatanggalin pag nalobat na salpak yung isa, di ba? Ngayon, built-in na yung battery, no? Maganda na ngayon yung battery. Pagka nasira yung battery, papagawa ka na. Pero, papansin niyo po mga kapatid, yung cellphone, pagka na-dead bat yan, wala na. Hindi mo na mapapakinabangan. No? Kailangan mong i-charge. A phone without electricity is useless. Kahit gaano pa kaganda ng feature ng phone na yan, kahit gaano pa kamahal yan, kahit gaano pa ka-high-tech yan, kung dead bat yan, kung empty yan, hindi mo magagamit yan. Same goes with our ministry, mga kapatid. Marami tayong mga ministeryo na ginagawa na pwede natin gawin. Pero what's actually important, mga kapatid, ministry without intimacy is powerless. Pag tayo naglilingkod, hindi naman tayo robot. Darating tayo sa time na maaari tayo mapagod. Darating po tayo sa time na maaari tayo ma-discourage sa mga tao na nakikita po natin. Maaari tayo matakot sa mga tao na kung saan umupo na sa atin. Meron tayong mga pagdadaanan sa buhay. No, minsan, nahihirapan tayo maglingkod dahil hindi mo madali maglingkod kung wala kang problema sa buhay. Tama po ba? Kung marami kang pera, mas madali maglingkod. Kasi meron ka hindi mo kailangan. No? Wala kang kailangan lapitan. Nakakapaglingkod ka. But something important, mga kapatid, sa buhay po natin, merong mga bagay na may hangganan sa paglingkod natin. May mga bagay na kailangan tayo. At merong mga bagay sa buhay natin na hindi na lahat ng bagay kaya natin gawin. Merong hangganan. Mapapagod at mapapagod tayo. And isa sa pinakamagandang example po, na yung shinare sa atin yung Pastor Inner sa devotion po at yung Brother Leslie. Napakaganda. I-share ko lang po yung story ni Prophet Elijah. Imagine mga kapatid, propeta na to. Lingkod to ng Panginoon. Anong nangyari sa buhay ni Elijah? Dahil gusto siyang ipapatay ng reyna ay Queen Jezebel. Ang ginawa niya, nagtago siya. Nagpunta siya sa ilang. Ang hiling niya sa Panginoon, lumapit siya sa Panginoon. Ang sabi niya, ako po'y hirap na. Mabuti pang mamatay na. Biruin mo mga kapatid, naglilingkod siya sa Panginoon. Siya yung reason kung bakit napakita niya na yung mga propeta ni Baal ay mga impostor, no? At pinakita niya kung sino yung tunay na Diyos na imbis na makilala nila yung Panginoon sa kanilang buhay, mas ginusto pa nilang patayin, paslangin si Prophet Elijah. Dahil, imagine mga kapatid, lingkod siya ng Panginoon. Propeta siya, nagpa-prophesy siya, pero dumating din siya sa punto, natakot siya, napagod siya, nanghina siya. Pero pinabayaan ba siya ng Panginoon? Iniwan ba siya ng Panginoon? Tinalikuran ba siya ng Panginoon? No, when Elijah wanted to die, God supplied. Hindi siya iniwan. Pinagpahinga siya ng Panginoon, pinakain siya ng Panginoon, pinencourage siya ng Panginoon Diyos. Minsan, sa ministeryo po natin, darating tayo sa time na maaari tayo mapagod. Maaari tayo mahirapan. Pero huwag natin kalilimutan mga kapatid. Kung meron tayong intimate relationship sa ating Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. Sabi doon sa atin, pwede ba sama-sama po natin basahin ito? Isaiah 41%. Ito po yung sinabi niya sa mga Israelites. Napakaganda po. Ang sabi po doon, sama-sama po natin basahin. Don't be afraid. For I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up in my victorious right hand. Isang paalala po sa bawat sa atin, kagaya ng mga Israela, pag tayo naglilingkod, huwag kang matakot. Why? Kasi kasama mo ang Diyos.
Sa ating paglilingkod, don't be discouraged, kapatid, dahil kasama mo ang Panginoon. Sa ating pong mga ministeryo, sa lahat ng ating ginagawa, huwag natin kalilimutan na ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin, ang Diyos ang tutulong sa atin, ang Diyos ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa po sa atin. Not by our own works, but it is all about God. Na yung Diyos yung magsusupply lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. And kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Without God, hindi natin kaya magpatay. Kahit anong misteryo na ating gawin, kung wala yung connection po natin sa ating buhay, it is useless. Walang kabuluhan ng ating pong ginagawa. Kaya mga kapatid, let's walk with God before we before we work for Him. Unahin po natin yung ating intimate relationship sa Kanya bago ito po tayo mag-minister sa ating Panginoon Diyos. Nanya ko po ang bawat sa ay po ito niyo. Samantalain po natin yung pagkakataon na ito, mga kapatid. Gusto po natin maglingkod sa ating Panginoon. Kung tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kung meron mang kahinaan, kung meron mang kakulangan, kung meron mang dapat baguhin sa ating buhay, habang tayo naglilingkod, lapit po natin sa Kanya. Itulog po natin sa Kanya. Alam po natin na hindi natin magkaya kung mag-usap tayo. Pagpigkad natin is impossible. Hayaan natin na siyang kumilos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, panang pinakamakapagal.